Good morning students! Malapit na ang bakasyon. Ibig sabihin, mas malapit na rin ang graduation. At para sa mga graduating sa high school, may napili ka na bang school? At alam mo na ba ang gusto mong kurso? Gusto ko pong mag-aral sa Philippine State College of Aeronautics, kaya nag-exam po ako dito. Ang gusto ko pong kuning kurso ay Aircraft Maintenance Technology. Ang Aircraft Maintenance Technology ay gagawin ko pong stepping stone para makamit ang pangarap ko maging isang piloto. Hindi pa po ako sure sa nais kong kunin na course, pero sa New Era ko pa rin po balak mag-aral. Nakapag-exam na po ako sa schools like UST, UP, Manila Taytana Colleges, and Perpetual Health System. And if ever naman po na makapasok ako sa UP, I would take up Bachelor of Science in Biochemical Engineering. And if sa Perpetual, Manila Taytana Colleges, and UST naman po ako nakapasa, I would take up Bachelor of Science in Nursing. Gusto ko po mag-aral sa Philippine State College of Aeronautics or PhilSCA, kaya nag-exam po ako dito. Ang gusto ko pong kunin ay aviation course dahil gusto ko po maging piloto or maging aeronautical engineer. Ito po kasi ang dream job ko. Ano nga ba ang dapat mo i-consider sa pagpili ng kolehiyo at ng kurso? Yan ang lesson natin today, class, sa kada umaga. Yun, narinig na natin ang pulso ng mga kada natin kung anong kurso bang gusto nilang kunin at kung saang universidad or eskwelahan ba yung gusto nilang pasukin, di ba? Matinding ano yun parang major decision in our life also. Yes, Kaya naman, makakasama natin sa diskusyon ngayong araw, iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan. Good morning! Good morning sa inyo! Ayan, kada squad natin. At syempre, kung merong mga guest students, mayroon din tayong guest professor ngayon at kasama na natin dito. Good morning po! Ayan. Siya ay Associate Professor sa dating Dean ng College of Communication sa PUP Santa Mesa. Ayun. Hi. Good morning po! Good morning sa inyo. ma'am. You're currently working in the university as well as Dr. Edna Tormon Bernabe. Good morning, ma'am. Bati naman po kayo sa mga students nyo. Okay, maganda po. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Actually, I am Dr. Edna Bernabe from the Polytechnic University of the Philippines. And yun, sabi nila, batiin ko daw mga estudyante ko from PUP High. And I am an associate professor right now and also works, given a designation also as extension coordinator. Yun, na-miss ko kanina. Extension coordinator. Ang bilis kasi. Ano po ba ang trabaho ng University Extension Coordinator? Well, it's been my passion ever since na mag-serve sa mga community, help the community, empower the community. And I'm very thankful because our university, PUP, is into it. No? Talagang marami kaming mga proyekto para matulungan ng ating mga tao sa mga countryside, sa mga, the people, yung mga nasa malalayong lugar, to empower them. To empower them and educate them and help them as well, which is very important. Ano bang dapat Bago natin tanungin si Ma'am Edna, tanungin po muna natin yung mga students natin sa kada squad. Direk Carl, yan, sino bang dito gustong sumagot na, ayan, meron na agad volunteer agad. Galing mga estudyante natin today. Si Casey. Yes, tama, I remember. Hello po, I'm from Erie University po, grade 11 STEM. So my question po for ma'am is that in choosing po your college university, what are the things that you must consider or you should prioritize? Kasi po, especially in the Philippines, we have schools like UP or PUP that kind of offer the same educational plan. So what are the things we should consider po? Well, it's kayong mga graduating, silang mga graduating, marami silang dapat na i-consider as future ng mga students papasok sa college, no? I guess, ang isa sa mga bagay na isipin niyo muna, yung ability, okay, and interest. Okay, ability as in, sa ngayon ba, as high school students, saan ka magaling? Ano yung gusto mo, ganyan. And ano yung interest mo? Kasi, normally, talagang kailangan alam natin kung anong gusto natin sa sarili natin, di ba? Yun ang, tayo rin, dumaan tayo lahat dyan.
But there are other things that we need to consider. Okay, like for example, economic capability, Your financial status at the moment. financial status of the family. Kasi minsan kahit gustong-gusto natin, ang school na mapapasukan natin ay, medyo mahal ang tuition fee and all, no? Tinitingnan din natin yon. Also, ito lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, I was the former dean also and a chairperson. Lagi kong sinasabi sa kanila, kahit hindi nyo gusto, ay malaki ang role o ang desisyon ng pamilya at ng mga magulang. No? Ikaw ba, Casey, ano bang kursong gusto mong i-take? I want to take medicine po. Really. Anong school mo naman gusto? I was thinking po sana sa New University pa rin po or kaya if kakayanin lang po, UP po talaga. Okay, Thank you, Casey. Yung med, ikaw ba may gusto nun? Own choice mo yun? Siyempre po, as someone po na growing up, I really wanted to be a lawyer po. Kaso when I stepped in grade 10, parang dun ko po na-realize na I think medicine po is the thing for me po talaga kasi it is what I wanted po. And then yung family ko po, parang they supported me na lang po. Yun naman yung isang maganda rin. Thank you, Casey. Thank you so much po. Thank you. Meron pa ba tayong kada squad? Gusto magtanong kay Dr. Edna. Hi ma'am, good morning. Good morning. Po. What about naman po sa mga students na indecisive pagdating po sa course na kukunin po nila? Like for example po sa akin, I want to take mass communication and at the same time, I also want to take culinary po. So, syempre, ayun din po kasi dalawa rin po yung nag-excel po ako. So, ano lang po yung ma-advise nyo para po sa amin? When you take examination, mga college entrance test, no, meron tayong pinifill out na form, tapos nakalagay doon choice number 1 or option number 1, option number 2, option number 3. Siyempre, dahil meron ka talagang mga gusto, normally yung inilalagay natin yung gusto natin doon di ba? But at the end of the day, darating yung time na kapag pumasa ka doon sa school na yon, magde-decide ka. For me, I would always tell my students, alin yung komportable ka, okay? And alam mo na pag pinasok mo yon, mag-aaral ka ng maigi, wala kang reservations. Kasi alam mo yan, kapag gusto mo ang isang bagay, pag interesado ka sa isang bagay, gagawin mo ang lahat para ma-reach mo yun or makuha mo yon. No, you have to Kailangan fully decide. committed. Yes, ka and you for really that. have to decide. Yes. Ano, sa ngayon, culinary and mass com. Culinary and mass For sure may nangingibabaw. Ano bang Correct. nangingibabaw doon? Meron at meron Mass com po talaga ang nangingibabaw. Isa. Meron na bang university na gusto mong pasukan? Mag-a-apply po ako ngayon sa UP po. Ayun. Isa, huwag ka mag-alala. Even if you take one course first, and then later in the future, you can still do the other one. Diba? Meron na tayong mga mga short courses, diba? For culinary, meron yan, short course. Diba, Ate Meron din, Bebe? kaya you can do both. Diba? Yeah. Nowadays, Yes. there's no limitations. Diba? Oo naman, Habang basta bata gusto mo, pa. hanggat bata ka, no? I am a graduate of communication also. Ayun. Pareho tayo. Yun! Thank you! Thank you, Isa. Thank you po. Meron pa ba mga boys natin dyan gusto magtanong? Tahimik yung mga boys natin. Sabi ng mga boys, hindi, wag niyo akong tatawagin. May isa dyan, no? Si Carlo. Ayan. Hi, Prof. Actually, working ako for 8 years. Pero ang naging struggle ko kasi before, nung high school ako is, mayroon akong dream course which is mass communication. At tapos may dream school ako dito sa Metro Manila. But the thing is, hindi namin afford ng family ko yung mag-aral dito sa Manila. So, nagsettle ako sa school namin sa Bulacan, which is Bulacan State University. Pero magandang school din naman siya. Ano po ba yung ma-advise nyo sa mga katulad ko na probinsyano or may pangarap na school pero hindi nila afford? Ano po ba yung mga pwede nyo i-advise sa kanila? Well, actually, oo, lagi yan, no? Talaga namang nangyayari yan. Maraming pamamaraan, okay. Siyempre, kailangan mag-exam ka muna at pumasa ka doon. In case na nakapasa ka doon, maraming possible na gawin, no? Like, for example, pwede kang mag-apply for scholarship. Napakaraming scholarships available, DOST, GSIS, no? True. Tapos may mga
thank you kasi may mga private institutions Yes. tayo, and companies and agencies na nagbibigay ng scholarship. International pa yung iba. Let's try to apply, no? And also, hindi ko masyadong ini-encourage, pero you know, people and the families resort to this, student loans, no? Na sana merong student loan na medyo mababa lang ang interest, ganyan. Or, yung iba talaga, they work, nagtatrabaho. No? So, yun yung mga pamamaraan na pwede natin gawin. Kaya galingan lang sa exam, sa entrance test. Paghandaan lang. Yes, tama po. Actually, may another question po ako. Ano naman po yung masasabi niyo sa opinion na iba na nagmamatter kung saan ka nag-graduate? Kasi based from my experience... Ay, magandang question yun. The Big Four. Pero sa experience ko, hindi naman siya naging basehan sa pag-apply ko. I mean, yeah. For me, it's socially constructed. Wow, graduate ka na ganito, ng ganyan. It's socially constructed, no? Pero let us debunk that social construction kasi marami ring eskwelahan ngayon na talagang maganda ang quality at nakakapag-produce ng maraming mga graduate. Sorry, pero pwede ko bang i-promote ang university ko? The Polytechnic University of the Philippines, which is, at this point, is #1 sa jobstreet.com, no? As most preferred by the employees, ng mga employees natin. So, magaganda mga school na to, definitely yung mga binabanggit nila, UP, Ateneo, talagang magaganda sila. Pero depende yon sa anong kapasidad ng pamilya, kung ano ang kaya ng family, at ano ang kaya mo as an individual. And you'll just get through it. Makukuha mo lahat yan basta mag-aral ka lang ng maayos. Thank you, ma'am. Thank you. Sana Thank nasagot you, yung mga Carlo. tanong mo, Carlo. May isa pa. Okay. Meron pa. Marami tayong estudyante ngayon. Sige, please. Stand up natin. po. Good morning, ma'am. Your Actually name po ako, po? graduate po ako ng PUP. Naging prof ko po anong si name ma'am. na po? Anong name po? Ako po si Jana. Hi, Jana. Nakikilala mo pa ba, Ma'am Ed? Of course! Sa akin po kasi, sa akin po, naubusan po ako ng slot sa PUP since may ganun po kasing pangyayari sa PUP. May mga quota courses po kasi doon. And then, ang nangyari po sa amin, yung parents ko po, gusto po nila na mag-take na lang ako ng psychology sa ibang school po, ibang university. Ngayon po, ang tanong ko po ay paano naman po yung maging advice nyo sa mga parents na iba yung gustong ipatake sa mga anak doon sa gustong i-take ng anak po nila? Okay. Experience ko as former dean and former chairperson of our college, no? Sana hanggat maaari po ay pagbigyan natin yung gusto ng ating mga anak kung kaya din lang naman. Lalo na kung meron na silang university na papasukan na okay naman, no? Kaya afford naman natin because ang nakikita ko pong nagiging problema kadalasan kapag pinilit natin ang ating mga anak sa kurso na hindi nila gusto is that hindi nila nabibigyan ng magandang justification. Hindi nila na binibigyan ng oras, ng interest, and they end up dropping the subjects. And then hindi nila na itutuloy yung kurso. Kaya sinasabi ko, sana wag naman ganon, no? Hanggat kaya natin yung course na gusto ng anak natin, pagbigyan natin kasi gagaling siya doon. Yun. That's okay. Thank you. Nasagot naman, Yes Jana. po. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, mga Kanet 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.